Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig nitong iyong channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Dan. 34 na taong gulang, may asawa at 2 anak. Nais ko lang pong ibahagi ang karanasan ko sa aswang noong panahong sanggol pa lang ang aming panganay na anak, pati na rin sa iba pang mga kababalaghan. Nakilala ko po ang aking asawa sa pinapasukan kong paaralan. Estudyante din siya doon. Dahil sa hirap kami sa buhay, kaya vocational course lang ang kinuha ko. Si Angie naman na aking asawa ay computer science. Nagkakilala kami dahil sa isang common friend. Minsang nagkausap hanggang sa palagi nang magkasama sa pamamasyal at nauwi na rin nga sa ligawan. Noong maging magkasintahan kami, ay sinabi ni Angie sa akin na kailangan naming isikreto ang aming relasyon dahil sobrang istrikto ng mga magulang niya. Maliban pa nga sa pagiging istrikto, ay matapobre din daw ang mga ito. Naiintindihan ko naman ang punto ni Angie, kaya hindi ko na iyon ikinasama pa ng loob. Kilala ko rin naman si Angie na matinong babae at hindi siya katulad ng mga magulang niya, kaya may tiwala ako sa kanya. Masayang lumipas ang aming relasyon kahit pasikreto nga lang iyon. Hindi rin kami nagte-text dahil bigla-bigla na lang daw kinukuha ng kanyang mami ang kanyang cellphone at kapag nahuli siyang merong karelasyon ay siguradong papatigilin na siya sa pag-aaral. Ang banta pa nga raw sa kanya ng mga magulang na ipapadala siya nito sa tiyahin sa abroad kapag sinuway niya ang kagustuhan ng mga ito. Ayaw namin parehong mangyari iyon dahil mahal namin ang isa't isa. Ayaw naming magkalayo. Kaya naman, nakontento na lang kami sa pagkikita sa eskwelahan, sa kantin at sa library. Madalas kong napapansin na tinatanong ni Angie kung nakikita ko raw ba ang babaeng madalas niyang makita. Sabay nguso sa may gilid ng library. Sabi ko naman na wala akong nakikita at wala namang tao doon. Sabi niya na isa raw iyong babae na nakayuko at hindi gumagalaw. Hindi niya rin nga daw nakitang kumuha ng libro o nagsauli. Kaya isang beses ay lumapit talaga ako sa itinuro niyang direksyon. Pero bigla kong nakitang nakayuko na si Angie. Kaya naman, bumalik na ako kaagad sa lamesa namin. Noong tapikin ko ito ay nakita kong putlang-putla siya. Kaya tinanong ko kung napaano siya. Ang sabi niya naman na noong pumunta raw ako sa may kanto ng library ay biglang nawala ang babae sa lamesa at noong ibalik niya ang tingin sa akin ay naroon na iyon sa tabi ko at nakaakbay pa nga sa akin. Bigla naman akong kinilabutan. Wala naman kasi akong nakita doon o napansing kakaiba. Maliban sa biglang paglamig ng pakiramdam ko at kinilabutan ang aking bato. Tumayo na agad noon si Angie at sinabing sa kantin na lang daw kami tumambay. Kahit saan kami magpunta, Boss Carl, ay madalas siyang ganoon. Iyong may itinuturo na hindi ko naman nakikita. Kaya alam kong meron siyang kakaibang kakayahan. Nasa 2 taon na kami noon ng aming relasyon nang may mangyaring hindi inaasahan. Nabuntis si Angie. Takot na takot siya noon. Baka raw ilayo sila ng anak namin ng kanyang mga magulang at ipadala sa abroad. Sinabi ko naman sa kanya na kung ganun ang magiging desisyon ng kanyang mga magulang, ay magtanan na lang kami. E ano naman kung mamuhay kami ng mahirap? Kahit papaano ay kumikita na rin naman ako sa pagsa-sideline. Ako na rin nga noon ang nagpapaaral sa sarili ko sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga appliances, cellphone, pati na sasakyan. Hindi pa naman ako eksperto,
pero kahit papaano, kaya nang umayos ng mga minor problem. Isang gabi noon, pagkatapos ng klase, ay sinabi ko kay Angie na sasamahan ko siya pag-uwi sa kanilang bahay. Kailangan na naming aminin sa mga magulang niya na buntis siya. Noong una ay ayaw ni Angie dahil baka mapatay pa raw ako ng kanyang daddy kapag nakita ako noon. Sabi ko naman na magsasama kami ng dalawa pang kaibigan para kung sakaling gawin nga iyon ng kanyang daddy sa akin ay merong testigo sa pangyayari. Hindi rin ako papayag na harapin ni Angie ang problemang iyon ng mag-isa. Kaya noong papauwi na nga kami ay inaya ko ang kaibigan naming sina Linda at Errol na sumama. Sinabi kong distansya lang sila para kung may hindi magandang mangyari ay madali silang makakaalis. Kailangan ko lang talaga ng testigo. Pumayag naman ang dalawa at napabilib ko raw sila sa tapang ko na humarap sa mga magulang ni Angie. Noong naroon na nga kami ay doon lang nakatayo sina Errol at Linda malapit sa may gate. Habang kami naman ni Angie ang lumapit sa may terrace ng bahay. Nagsalubong agad ang kilay ng mga magulang niya noong makitang magkahawak kami ng kamay. Ipinakilala ako ni Angie at sinabing boyfriend niya. Sumagot naman ang kanyang ama na wala raw itong pakialam kung sino ako. Lumayas daw ako sa pamamahay nila. Sumagot naman si Angie na hindi pwede dahil buntis siya at ako ang ama. Napahawak sa dibdib ang kanyang ina. Agad namang lumabas ng terrace ang kanyang ama sabay suntok sa akin. Kahit mabagal ang suntok na iyon ay hindi ko inilagan. Ibinilin ko rin kasi kay Errol na i-record sa kanyang kamera ang mga mangyayari. Bumagsak ako sa lupa. Tapos nakita kong muling iniangat ng ama ni Angie ang kanyang kamay upang sampalin ito. Agad akong tumayo at ako ang tinamaan sa nguso. Putok ang labi ko noon at tumulo ang maraming dugo. Pero hindi pa rin ako lumaban. Sinabi ko lang na hindi ako papayag na saktan niya si Angie, lalo na ngayon na nagdadalang tao na ito. Dahil sa kasisigaw ng daddy ni Angie, kaya may mga kapitbahay na rin na nagsilapit sa kanilang gate at sumilip. Gusto pa nga sigurong manakit noon ng kanyang daddy, kaso nahiya na lang ito dahil sa dami ng mga taong nakatingin mula doon sa gate. Pinagmumura kami noon at pinalayas. Ang mami naman ni Angie ang pumasok sa bahay nila at inilagay sa maleta ang mga damit, sabay inihagis sa harapan namin. Dali-dali ko naman iyong dinampot, habang si Angie naman ay panay lang ang pagsasabi ng sorry mami, sorry daddy. Noong madampot ko na ang mga damit at maipasok ng maayos sa maleta, ay sininyasan ko na sina Errol at Linda na tulungan kami. Lumapit si Linda kay Angie, si Errol naman ang nagbitbit ng maleta. Noong makalabas na kami ng compound ay nagpasalamat ako sa dalawa dahil sa pagsama nila sa amin. Sinabi kong pwede na silang umuwi dahil uuwi na rin kami ni Angie sa bahay namin. Siya nga pala Sir Carl, nakalimutan kong banggitin na wala na akong ama noong panahong iyon. Nabiktima kasi ito ng hit and run noong araw na ipinanganak ang bunso kong kapatid. Noong nagli-labor raw kasi si mama, ay agad umalis si papa upang tumawag ng midwife. Dahil siguro sa pagkataranta, kaya hindi niya napansin ang isang humaharurot na motorsiklo. Tinakasan lang din siya ng nakabunggo sa kanya. Doon na rin siya namatay sa tabi ng kalsada, sanhi ng internal hemorrhage o pagdurugo sa loob ng kanyang ulo dahil sa pagkabago. Kaya mula noon, ako na ang nagtaguyod sa pamilya namin. Ako ang tumayong ama sa aking kapatid. Balik na po tayo, Boss Carl, sa kwento ko. Bago pa ang gabing iyon ay sinabi ko na kay mama ang tungkol sa pagdadalang tao ni Angie.
Imbes na magalit ay natuwa patuloy ito at sinabing ipakilala ko daw si Angie sa kanila ng kapatid ko. Sabi ko naman na oo kapag may pagkakataon. Sa araw-araw kasi ay kailangang umuwi agad ni Angie ng bahay pagkatapos ng klase dahil istrikto ang mga magulang nito. Doon na nga tumira sa amin si Angie. Magmula noong naroon na sa amin si Angie ay doon na rin nagsimula ang mga kakaibang pagpaparamdam. Hindi po ako masyadong mapaniwalain sa mga aswang buskal. Kasi kahit papaano, modern world na ang kinalakihan ko. Maari pa nga siguro sa multo ay maniwala ako, pero kung sa aswang ay tagilid dahil hindi pa naman ako nakakakita. Isang gabi, nagising na lang ako noon sa tapik ni Angie. Sabi niya, may tao raw sa kusina namin. Ang sabi ko naman na baka si mama lang iyon at umihi sa banyo. Sabi niya naman na papaano daw na si mama, nariyan si mama sa higaan niya. Isa lang kasi ang kwarto sa bahay namin, kaya kami ni Angie ang sa papag, tapos si mama at ang kapatid ko naman sa sahig. Naglalagay lang sila ng banig na dinodoblehan ng karton at plywood sa ilalim. Kaya naman agad akong bumangon dahil baka napasok na kami ng magnanakaw o masamang loob. Pagkarating ko doon sa kusina ay naabutan ko ang napakalaking pusang itim. Inisip ko pa kung saan naman iyon dumaan, wala namang malaking butas sa bahay. Tanging iyong sementong nakadesign lang ng paekis sa kusina ang butas doon. Pero halos kasing laki lang ng sardinas ang butas na iyon. Iyong pusang nakita ko ay parang lilitsuning baboy na ang laki. Kahit pusa nga lang iyon ay hindi rin ako lumapit dahil napakabangis ng mukha noon. Iyong tipong handa talagang lumaban. Bumalik ako sa kwarto at kinuha ang baseball bat ko doon para meron akong maipanghataw. Pagkabalik ko ay wala na roon ang pusa. Kaya laking pagtataka ko kung saan man iyon dumaan. Kinabukasan ay ikinuwento ko iyon kay mama. Ang sabi naman nito na sigurado daw siya na aswang iyon at si Angie at ang sanggol namin ang pakay. Doon na ako nagsimulang mag-alala para sa kaligtasan ng aking mag-ina. Noong panahong iyon ay ipinagpapatuloy pa namin ni Angie ang aming pag-aaral. Tinapos muna namin ang semester bago kami huminto. Isang gabi, pagka-uwi namin ni Angie sa bahay ay nakita kong may magarang sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Sabi ni Angie, "Halahan, kotse namin yan." Nagulat naman ako sa sinabi niya, kaya nagmadali na akong pumasok ng bahay dahil baka kung ano na ang ginawa nila sa aking nanay at kapatid. Pagkarating ko sa loob ay naabutan kong nagmemeryenda ang mga magulang ni Angie kasabay si mama at si Kikay. Siya ang kapatid kong bunso. Nakangiting nagsalita si mama. "Oh, anak, nandito na pala kayo." Agad naman akong sumagot. "Anong ginagawa nila dito, ma?" Sumagot naman si mama. "Magmahinahon ka nga, anak. Hindi sila nagpunta dito para manggulo. Pumunta sila para ayusin ang lahat." Tapos sumabat naman ang ama ni Angie at humingi ng pasensya sa kanyang nagawa. Tapos sinabi rin noon na nagpunta sila para sabihing hindi na sila tutol sa relasyon namin ni Angie sa isang kondisyon. Pakasalan ko raw si Angie sa lalong madaling panahon bago pa lumaki ng tuluyan ang tiyan nito. At sagot nila ang lahat para hindi masira ang dangal ng kanilang unika iha. Kami rin daw ang masusunod kung gusto namin na doon kami tumira sa kanila o doon pa rin kami mananatili sa bahay namin kasama sila mama ko. Naramdaman kong humigpit ang kapit ni Angie sa mga braso ko. Noong lingunin ko ito ay nakita kong nanggigilid ang kanyang mga luha.
Tapos narinig ko naman na nagsalita ang kanyang mami. Anak, patawarin mo kami ng daddy mo. Nabigla lang kami. Halika nga dito anak. Miss na namin ang nag-iisa naming baby. Tapos ngayon, magkaka-baby ka na rin. Tumingin muna sa akin si Angie na tila ba nagpapaalam na lalapit siya sa kanyang mga magulang. Ngumiti naman ako at tumango, kaya agad na rin siyang lumapit sa mga iyon. Nagyakap sila at nag-iyakan. Maging kami ni mama ko ay naiyak na rin. Matapos nga ang gabing iyon ay naging maayos na ang lahat. Lumipas lang ang 2 linggo ay ikinasal na kami ni Angie at simple lang ang selebrasyon. Kaunti lang din ang bisita, iyong mga pinakamalalapit lang din sa amin. At syempre, hindi mawawala sina Errol at Linda. Matapos ang kasal, ay doon pa rin kami nakatira ni Angie sa bahay namin. May mga weekends lang na doon kami sa bahay nila. Naisip ko noon na kung ako ang nasa kalagayan ng daddy ni Angie, ay ganun din siguro ang magiging reaksyon ko kung malalaman kong nabuntis nang wala sa oras ang nag-iisa kong anak na babae. Kahit pa nga sabihing natanggap na nila ako, ay umaasa pa rin sila na umunlad ako para hindi naman maghirap ang kanilang anak at ang apo nila sa hinaharap. Kaya naman, naghanap ako ng trabaho sa abroad. Hindi mahirap makahanap ng trabaho sa abroad ang katulad kong skilled worker. Idagdag pa na masipag din talaga ako. Nagpaalam na rin ako kay Angie na mag-a-abroad. Ang sabi ko na doon na lang muna siya sa bahay nila matapos niyang makapanganak para siguradong ligtas. Dahil malaki ang bahay nila at merong mataas na pader. Hindi gaya ng sa amin na nasa pangkaraniwang komunidad at siksikan ang mga bahay. Binanggit ko na rin na may pinaghihinalaan daw si mama na aswang sa kapitbahay. Ang sabi naman ni Angie na papayag daw siya basta doon na rin titira sa bahay nila si mama ko, pati na ang kapatid kong si Kikay. Kaya nga daw mas ginusto niya na sa amin manatili dahil ramdam niyang mas maalaga si mama at si Kikay sa kanya kaysa doon sa bahay nila. Hindi rin naman masisisi ang kanyang mami at daddy dahil abala ang mga iyon sa pag-aasikaso ng negosyong tindahan ng mga pintura at spare parts ng mga sasakyan. Sinabi kong sabihin niya muna ang ideyang iyon sa kanyang mga magulang na kung pwede kasama niya si mama doon na tumira sa kanila. Noong muli kaming nagkausap ay masaya si Angie dahil pumayag daw ang mga iyon. Agad nga rin daw nagsabi ang kanyang mga magulang na since meron nang maiiwan sa bahay nila, ay panahon na raw upang sila naman ang magliwaliw. 1 buwan nga lang ang lumipas, ay nagtungo sa US ang mga magulang ni Angie upang magbakasyon sa kapatid nito. Kaya tuloy, si Angie ang nahihirapan sa pag-aasikaso ng mga negosyo. Mabuti na lang at naroon si mama ko na walang ibang inaasikaso kundi si Angie lang din. Noong makapanganak nga ang asawa kong si Angie, ay nagpa-schedule na rin ako ng flight papuntang Taiwan. Doon kasi ako natanggap bilang machine operator. Parang ayaw na nga pumayag noon ni Angie, pero sinabi ko naman na kailangan ko iyong gawin para mapatunayan din sa mga magulang niya na may pangarap din akong umunlad para sa pamilya namin. Ang totoo, Boss Carl, sobrang bigat din ang loob ko noon kasi pangarap kong makita ang bawat development ng anak kong sanggol. Iyong una niyang pagngiti, mga hikab, tawa at kung ano-ano pa. Pero wala eh. Obligasyon ng ama na itaguyod ang pamilya kahit pa masakit sa loob. Natuloy na nga ang pagpunta ko ng abroad. Nabalitaan ko rin na naroon din pala sa bansang Taiwan ang pinsan kong lalaki. Anak siya ng nakakatandang kapatid ni papa ko.
Mula kasi noong namatay si Papa ay nawalan na rin kami ng komunikasyon ng mga kamag-anak. Doon na nga sa abroad ay nakilala ko si Leo. Bunso siya sa magkakapatid. Bali pinsang buo ko talaga siya. Siya ang naging guide ko doon. Isinasama niya rin ako sa mga pamamasyal nilang magkakaibigan. Kaya kahit papaano ay nababawasan ang pangungulila ko sa aking mag-ina. Mabilis na lumipas ang panahon at nabalitaan kong nakauwi na ang mga biyenan ko sa Pilipinas. 2 buwan na lang din ay end of contract na ako kaya uuwi na rin ako. 1 buwan bago ako umuwi ay sinabi ni Andy sa akin na dumating daw ang mga tiyahin niya galing abroad. May plano silang mag-tour sa buong Pilipinas kasama ang daddy at mami niya. Gusto niya nga raw sumama. Sabi ko naman na wag na muna siyang sumama kasi kung magliliwaliw ang mga iyon sa kung saan-saan ay hindi convenient na may dalang baby. Magdadalawang taon pa lang noon ang baby namin, tsaka mahirap na. Hindi natin masabi ang panahon, baka mabati o aswangin pa ang anak namin sa probinsyang pupuntahan ng mga biyanan ko. Kaya hindi na nga rin sumama si Angie. 1 linggo na lang ay schedule ko na noon ang flight pauwi ng Pilipinas. Nang tumawag si Angie sa akin, umiiyak ito. Kaya sobra na rin akong nag-alala. Puro si mami at daddy lang ang sinasabi niya at wala na akong maintindihan. Mabuti na lang at naroon lang din si mama ko sa tabi niya na may hawak sa anak namin. Si mama ko na ang nagpaliwanag na disgrasya daw ang sasakyan ng biyanan ko at nahulog sa bangin. Patay daw lahat ng sakay at nag-aagaw buhay ang driver sa ospital. Kahit nga hindi ko tunay na mga magulang iyon ay sobra din akong nalungkot. Kasi kahit papaano ay okay na ang lahat sa amin at mas gusto ko rin na lumaki ang anak ko na nakikita niya ang kanyang mga lolo at lola. Inalok pa ako noon ng extension sa pinapasukan kong kumpanya pero sinabi kong hindi na pwede kasi may emergency kami sa pamilya. Pagkarating ko nga sa Pilipinas ay kalungkutan at paghihinagpis ang sumalubong sa akin. Naging consolation ko na lang ang aking anak dahil malusog siya at napakamasiyahin. Unang hawak ko pa lang sa kanya ay binanggit na agad ang salitang papa. Pakiramdam ko noon ay napunan na agad ang lahat ng pangungulila ko sa kanila. Lalo kapag hinahawakan ng aking anak ang aking pisngi at kinakagat ako sa ilong. Idagdag pa, iyong ipinapasok niya sa butas ng ilong ko ang kanyang daliri. Tapos kapag nahahatsing ako, ay tawa naman ito ng tawa. Noong matapos ang libing ay sinabi ko kay Angie na kailangan ko pang mag-abroad kahit 1 contract na lang. Ang sabi naman ito na bakit pa raw. Lahat naman ng naiwang negosyo ng mga magulang niya ay sa kanya na mapupunta. Iyon na lang daw ang panatilihin naming maunlad at hindi na siya makakapayag na malayo pa ako sa kanila ng anak namin. Wala na nga akong nagawa noon dahil tama naman si Angie. Imbis na magtayo ako ng bagong negosyo ay mas maiging alagaan na lang ang negosyong naiwan ng kanyang mga magulang. Doon na rin nga kami permanenteng nanirahan sa bahay nila Angie. Makalipas ang 4 na buwan ay sinabi ko kay Angie na mag-outing kaming pamilya, parang late honeymoon na rin. Kasi hindi naman kami nagkaroon ng ganoong pagkakataon dahil agad siyang nabuntis. Pero gusto ko ay kasama pa rin namin ang aming anak. Pumayag naman ito. Inaya ko rin si mama ko pero hindi siya sumama dahil wala daw mag-aasikaso sa negosyo habang wala kami ni Angie. Kaya kami na lang ni Angie at ang anak naming si Ariel ang nag-out of town. Plano naming mag-check-in sa isang resort sa Bataan.
Then after sa Bataan, Subic naman tapos Zambales area na. Naalala ko noon ang hiling ng aking pinsan na si Leo. Nadalawin ko raw ang tatay niya na nakatira din sa Bataan. Ang mga kuya kasi ni Leo ay hindi na raw doon nakatira. Maging si Leo ay maraming taon na rin na hindi umuwi ng Pilipinas. Gusto niyang dalawin ko ang kanyang ama at bilhan na rin ng mga kailangan. Nagbigay naman siya ng pera sa akin para pambili ng kung ano-ano na makita kong kulang sa bahay ng kanyang ama na si Tio Mario. Hapon kami umalis ng bahay patungong Bataan. Binigyan naman ako ni Leo ng address ng bahay nila. May picture din para hindi kami mahirapan sa paghahanap. Pasado alas 9 noong marating namin ang bahay nila Tio Mario. Ipinarada ko muna sa tabi ang sasakyan ko, saka kumatok ako sa gate. Ilang minuto pa bago may lumabas. Agad ko naman iyong nakilala na si Tio Mario. Malaki na ang itinanda nito mula noong huli ko siyang makita. Nagpakilala ako sa kanya na anak ng bunso niyang kapatid na si Tirso. Iyon kasi ang pangalan ng aking ama. Sinabi ko rin na nagkita kami ni Leo sa abroad, kaya nalaman ko kung saang lugar sila lumipat. Agad ako noong pinagbuksan at ipinapasok na rin ang sasakyan sa loob ng garahe. Noong bumaba ng sasakyan sina Angie at Ariel, ay umiiyak itong si Ariel. Naistorbo kasi ang mahimbing na tulog. Ibinaba ko muna ang dala naming lutong pagkain, gaya noong hipon na halabos at adobong manok at baboy. Noong mapalingon ako ay may nakita akong nakasilip sa pintuan. Tio Mar, may kasama pala kayong iba dito? Agad naman siyang napatingin sa pintuan. Ate Miriam, bakit gising ka pa? Di ba sabi ko, matulog ka na ng maaga? Lumabas na nga ng tuluyan iyong taong nakasilip. Isa pala iyong matandang babae. Umupo iyon sa mahabang upuan at tumabi kina Angie. Dan, si Tia Miriam mo. Pakilala pa ni Tio doon sa babae. Tatango-tango lang ako. Iyon lang kasi ang unang pagkakataon na makita ko iyon. Ang sabi nga sa akin ni Papa, nakipagtanan daw iyon noong panahon pa lang ng kabataan nila at isinama ng lalaki sa probinsya nito at mula noon ay hindi na nila muli pang nakita. Hindi ko nga alam kung alam din ni Papa na buhay pa ang ate niya bago siya namatay. Habang nag-uusap kami ni Tio Mario ay nakita kong panay ang paglalaway ng matanda habang hinihimas ang tiyan ng anak ko. Tapos ngingisi-ngisi na parang baliw. Napansin siguro ni Tio Mario na panay ang lingon ko kay Tia Miriam, kaya sinabi noon na pagpasensyahan ko na lang daw. Matagal daw kasing nawala si Tia Miriam. May nakapagsabi lang sa kanya na nakita ito, pero parang wala na sa katinuan, kaya agad niyang sinundo. Doon niya na rin iyon pinatira sa bahay nila para may kasama na rin daw siya. Ate, tama na yan! Pumasok ka na sa loob ng kwarto mo! Matapang na sigaw pa ni Tio sa kanyang ate. Tatawa-tawa naman ang matandang babae bago tumayo. Mabilis pa nga iyong humalik sa pisngi ng anak ko bago pumasok ng bahay. Gulat na gulat din doon si Angie. Halata rin kasi sa mukha niya na parang natatakot na. Maging ako man ay may nararamdamang kakaiba. Mukhang hindi lang iyong diferensya sa pag-iisip. Mukhang meron pa talagang ibang kababalaghan. Pinapasok na nga kami ni Tio sa bahay nila at dinala sa isang kwarto. Kwarto daw iyon ni Leo. Doon na lang daw kami dahil aircon iyon at malinis na rin. Pagkapasok ay sinabi ko kay Tio na baka pwedeng ipainit ang dala naming ulam tsaka makikisaing na rin
para makakain kami ng hapunan. Sinabi naman noon na walang problema. Siya na daw bahala gagawa pati na ang pagsasaing. Makalipas ang mahigit 1 oras ay tinawag niya na kami para kumain. Tinanong ko naman kung kumain na ba sila ni Tia Miriam. Sabi niya naman na oo raw. Matapos makakain ay balik na kami sa silid at nagkwentuhan na lang habang nagpapaantok. Sinabi sa akin ni Angie na nakakatakot daw ang bahay na iyon. Maliban pa doon sa parang may kakaiba rin sa matandang si Miriam. Sabi ko naman sa kanya na hayaan na lang. Kinabukasan ay aalis din naman kami agad. Mamamalengke lang ako saglit para bilhan sila ng bigas, karne at iba pang makikita kong kulang sa bahay. Tapos aalis na rin kami bago mag-2:00 ng hapon para makapag-check-in na rin agad sa resort. Nakatulugan na nga lang namin mag-asawa ang pagkikwentuhan. Pasado 11:00 na yata iyon nang umiyak ang baby naming si Ariel. Alam kong kapag ganun ay oras na ng kanyang gatas, kaya marahan kong tinapik si Mrs. upang sabihin ibigay na ang gatas nito. Ang normal kasi na ginagawa niya kapag nasa bahay kami ay nagtitimpla na siya ng 2 o minsan 3 boteng gatas. Binabalot niya lang iyon ng tuwalya para hindi madaling lumamig. Para hindi na siya babangon at magtitimpla kapag oras na ng gatas ni Ariel. Noong tinapik ko nga siya ay agad niyang sinabing, oo nga raw pala, hindi siya nakapagtimpla ng gatas. Nawala kasi sa isip niya dahil nabaling ang atensyon namin sa pagkikwentuhan tungkol kay Tia Miriam. Bumangon si Mrs. at nagpainit ng tubig sa dala naming electric kettle, saka nagtimpla ng 2 bote ng gatas. Matapos mapadede ang aming anak, ay muli na siyang bumalik sa pagtulog. Maging ang bata ay tumahimik na rin noong mabusog na ito. Halos kakatulog ko pa lang muli noong marinig kong umiyak na naman si Ariel. Hindi iyon pangkaraniwang iyak. Iyon bang tunog ng iyak kapag puno ng sipon ang ilong ng bata? Iyak na parang ire na nahihirapang huminga. Bumaling ako sa pagkakahiga papaharap sa anak ko at tinapik ko ng marahan ang puweta nito. Maaari din kasing naiinitan. Naka-aircon kami noon pero ramdam ko ang biglang pag-init ng kwarto na parang nakakabalisa. Ipinagpatuloy ko pa ang pagtapik pero ganun pa rin talaga. Kaya tinapik ko na si Mrs. para siya na ang magpatahan. Nakailang tapik na ako kay Angie pero hindi naman ito magising. Naisip ko na lang na baka lumalim na ang tulog kaya ako na lang ang bumangon at kinarga ang sanggol. Nakakailang minuto na ako sa pagsasayaw-sayaw ay hindi pa rin talaga tumitigil. Hanggang sa bigla iyong pumalahaw. Nakaharap kasi ako noon sa direksyon ng higaan, habang sa may likuran ko naman ang pintuan. Biglang nanayo ang mga balahibo ko sa bato, kaya napalingon ako sa likuran. Nakita kong nakabukas ang pintuan ng bahagya at merong nakasilip doon. Sa mga pagkakataong iyon, Boss Carl, ay nakapatay ang ilaw sa loob ng kwarto. Ayoko kasing magsindi kasi baka mas lalong mawala ang antok ni baby kapag maliwanag masyado. Kahit papaano naman ay may tumatagos na kaunting liwanag mula sa ilaw sa labas ng bahay. Dali-dali kong idiniin papasara ang pintuan pero sadyang malakas ang naroon. Itinulak din noon ng malakas kaya imbis na maisara ko iyon ay ako patuloy ang tumalsik. Mabuti na lang dahil nasa harapan namin ang kama, kaya doon kami bumagsak ng anak ko. Inuga-uga ko naman si Angie at sinigawan na gumising, pero hindi iyon magising. Inilapag ko sa tabi ni Mrs. ang sanggol at bumangon ako para harapin ang taong nasa pintuan. Mahaba ang buhok noon,
kaya nakumpleto ang aking hinala. Iyon ay si Tia Miriam at nasa anyong aswang na siya. Sinugod ko iyon upang maitulak sana papalabas ng pinto para maisara ko na rin. Matibay naman kasi ang pintuan nila kaya sa tingin ko kapag naisara ko na iyon ay ligtas na kami kahit papaano. Kaso lang, noong nakipagbuno ako ay sobrang lakas noon. Pilit niya akong hinahawi pagilid at inaabot ang anak ko na nakalapag sa kama na patuloy pa rin sa pag-iyak. Hanggang sa maitapon nga ako noon pagilid, agad akong bumangon dahil dadamputin na niya ang anak ko. Buong persa ko siyang binangga para mapalayo sa kama. Tumalsik naman iyon papunta sa may paanan ng kama kung saan naroon ang isang malaking TV. Kaya nagkanda hulog-hulog lahat ng gamit doon. Kinuha ko ang isa pang bote ng gatas na merong lamang bagong timpla. Pinasirit ko iyon sa mukha ni Mrs. Kasi kailangan ko na talaga ng makakatulong para maghawak sa sanggol namin. Masyadong malakas ang aswang kong tiyahin. Sa kabutihang palad ay agad din namang nagising at natatarantang bumangon. Ano daw ang nangyayari? Agad kong sinabing damputin si baby at tumayo sa may likuran ko. Nakatayo na noon ang aswang. Humanda na rin ako sa pagbangga sa kanya. Wala na akong pakialam kung wala man akong armas. Basta babanggain ko lang siya para magkaroon kami ng pagkakataon na makalabas. Noong sumugod na iyon sa amin, ay biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Sabay nakita kong humagupit papunta sa direksyon ni Tia Miriam ang isang latigo. Natumba iyon sa sahig at sobrang nangisay. Lumiliyad-liyad pa iyon na halatang sobra talaga na nasasaktan. "Danny! Lumabas na kayo ng kwarto!" Sigaw pa ni Tio Mario. Lumabas nga kami at pinapasok ko sa kotse ang aking mag-ina. Muli akong bumalik sa kwarto dahil nag-aalala ako para kay Tio Mario. Pero pagkabalik ko ay may kadena na sa liig ni Tia Miriam na nakakonekta din sa kanyang dalawang kamay. Mukhang pasadya ang disenyo ng kadenang iyon. Hindi na mabangis ang asal ni Tia. Umiiyak na nga iyon na parang bata at paulit-ulit na sinasabing hindi niya raw sinasadya. Tila ang galit ko ay napalitan ng awa. Kasi mukhang hindi naman talaga niya iyon gustong gawin. Nadala lang siya ng kanyang pagkaaswang. Ipinasok iyon ni Tio sa isang silid at kinandaduhan. Sabi ni Tio na hindi daw iyon makakalabas doon. Kasi maliban sa matibay ang kahoy na pinto, ay hindi niya pa rin inaalis ang kadena. Sa kinabukasan niya na raw iyon aalisin. Humingi din si Tio Mario sa akin ng paumanhin dahil sa nangyari. Binalikan ko sina Angie sa sasakyan at sinabing ligtas nang lumabas, pero ayaw na nitong lumabas ng kotse. Umuwi na raw kami. Sabi ko naman na may mga ganoong bagay talaga sa mundo, katulad din ng mga nakikita niya na hindi nakikita ng ibang tao, at kailangan namin iyong harapin. Sa katagalan ay nakumbinsi ko rin siyang lumabas ng sasakyan. Sa sala na lang kami nanatili. Nagkape na lang kami habang nagkikwento si Tio Mario. Noong una niya raw nakita si Tia Miriam ay inakala niyang nagkaroon ito ng sakit sa utak. Pero kalahati doon ay may katotohanan. Ang kalahati naman ay iyong nahawaan din pala iyon ng pagkaaswang ng pamilya ng kanyang naging kasintahan. Minsan daw kasi ay nakakausap niya si Tia Miriam ng maayos, kaya nakapagkwento iyon sa kanya. Pinatay daw ng mga taga-baryo ang pamilya ng kanyang boyfriend sa pamamagitan ng pagbato ng mga bote na may lamang gasolina sa tinitirhan nitong kubo. Ang mga lumalabas naman daw ay binabaril. Nagkataon lang na wala siya noon sa bahay. Pero pagka-uwi niya
ay binugbog din siya ng mga tao. Dinakip din siya ng ilang grupo ng kalalakihan at paulit-ulit na pinagsasamantalahan. At iyon nga raw ang naging dahilan ng kanyang pagkabaliw. Namuhay daw siya sa palengke sa pagkain ng mga itinatapong isda at kung ano-ano pang nabubulok. Hanggang sa may makapagsabi kay Tio Mario, kaya agad niya iyong sinundo. Sa sobrang pait ng dinanas ni Tia ay maging si Angie ay nawala din ang galit nito sa pag-atake sa amin at napalitan na rin ng awa. Ang sabi naman ni Tio Mario ay nabubuhay naman daw si Tia sa sariwang karne ng baboy at manok. Bihira lang din naman daw kumain kaya matipid rin. Ang alam niya nga ay kaya na nitong kontrolin ang pag-aaswang. Kaso nga lang, noong magkaroon ng bisitang sanggol, ay talagang hindi na napigilan ang tawag ng pagkauhaw sa sariling laman at dugo. Inabot na kami ng pagsikat ng araw sa pagkikwentuhan. Imbis na plano ko sana na ipagpamalengke sina Tio sa mga kailangan nila, ay tinanong ko na lang kung papaano sila nakakapamili ng mga kailangan nila sa bahay. Ang sabi niya naman na meron daw silang kapitbahay na binatilyo na inuutusan niya upang bumili. Binabayaran niya na lang ito. Kaya ibinigay ko na lang sa kanya ang perang ibinigay sa akin ni Leo. Naiyak pa nga si Tio noong malaman na galing iyon sa kanyang bunsong anak. Natatakot daw kasi si Leo na umuwi dahil kay Tia Miriam. Yung ibang anak niya naman ay hindi na rin nagpaparamdam. Tanging ang pensyon niya na lang ang kanyang pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala dahil dadalaw ako sa kanya palagi upang mag-abot ng kaunting tulong. Pasado 8:00 ay nagpaalam na kami ni Angie na uuwi na. Mainit na kasi si Ariel, nilalagnat na ito. Ang sabi ni Tio, nadalhin daw namin sa albularyo. Ganun daw talaga ang epekto ng mga aswang sa mga bata. Pero kung magtitiwala raw kami, ay pwede niyang palawayan si Ariel kay Tia Miriam para hindi na magtuloy ang lagnat. Nagdadalawang isip ako noon, pero ang sabi ni Tio na makakaasa kaming hindi magiging aswang si Tia ng ganong oras. Dahil sa pumayag naman si Angie, kaya pumayag na rin ako. Tinanggal lang nga sa kadena si Tia Miriam at dinala sa may terrace sa labas ng bahay. Sinabi ni Tio na lawayan si Ariel kasi nilalagnat. Agad naman iyong naglaway sa kanyang hintuturo tapos ibinigay sa akin ang kanyang daliri. Ako na daw ang magguhit kung wala kaming tiwala sa kanya. Kaya hinawakan ko na ang kamay niya at ako na ang naguhit noon ng pakrus sa tiyan at noo ni Ariel. Noong tignan ko si Tia ay nakatingin ito sa malayo habang tumutulo ang luha at sinasabing, "Patawad, hindi ko sinasadya." Sinabi ko naman na oo, pinatawad na namin siya. Naiyak pa siya lalo tapos sinabing salamat daw. Sabay tumakbo na papabalik sa kanyang silid kahit hindi naman namin siya pinapaalis. Nalungkot ako ng sobra sa eksenang iyon kasi gusto kong tulungan si Tia pero hindi ko naman alam kung papaano. Tapos imbis na ang mga anak ni Tio ang maging sandalan nila sa ganong sitwasyon, lahat patuloy ay tumalikod dahil sa takot. Matapos ang paglalaway sa anak ko, ay nagpaalam na ako kay Tio na uuwi na kami. Imbis na mag-a-outing nga sana kami noon, ay hindi na namin itinuloy. Umuwi na lang kami ng bahay. Alalang-alala naman si Mama noong maikwento ko ang lahat ng naganap. Sabi ni Mama sa akin na mahirap na daw gamutin ang matatandang aswang. Hindi pa rin siya nakarinig ng mga aswang na napapagaling dahil madalas ay namamatay ang mga ito sa mahabang proseso ng gamutan. May mga ipinayo na lang si Mama na dapat gawin kapag namatay si Tia Miriam para hindi iyon maging amaranhig.
Noong mamatay nga si Tia Miriam ay mag-isa na lang si Tiyo sa kanyang bahay. Kaya noong may mga inampun ako na mga binatilyo na pinabayaan ng mga magulang nila, ay doon ko muna pinatira sa Bataan, sa bahay ni Tiyo para meron itong kasama. Ako na rin ang regular na nagpapadala ng pera ng panggastos nila doon. Noong mamatay si Tiyo Mario, ay saka palang nagsiuwian ang kanyang mga anak. Iyong tatlong pinatira ko naman doon na mga binatilyo ay ginawa ko na ring tauhan sa mga negosyo namin ng aking asawa. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Boss Carl. Hindi ko alam kung paano magbibigay ng moral lesson, pero base sa sarili kong karanasan, masasabi ko lang na huwag tayong maging mapanghusga. Hindi lahat ng makikita nating masama ay masama na talaga. Deep inside ay maaaring ayaw nila ang kanilang ginagawa at maaaring hindi rin nila kasalanan kung bakit sila naging aswang o kung anuman. Pero syempre, kahit gusto natin silang tulungan na magbago, ay unahin din muna nating protektahan ang sarili natin pati na ang ating pamilya. Yun naman talaga ang dapat na priority. Safety first kung baga pa sa kasabihan. Ayun po, Sir Carl, maraming salamat sa pagtanggap nitong aking kwento. Kahit alam kong medyo magulo ang pagkakasalaysay ko, ay alam ko din naman na kayang-kaya mo itong ayusin. More subscriber po sa channel mo. Gumagalang, Danny. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.